Hi! Good afternoon everyone. Welcome sa live natin mga sis. Nakapal lang. Ayan, so good afternoon everyone. Welcome sa ating live. Hi, Faymart Shop. Ayan, good afternoon. Okay, so nandito naman ako mag-live mga sis, no? Nandito naman ako para mag-live sa inyo kasi ang kwentuhan po natin ay tungkol sa mga babae na hirap mabuntis, yung mga nasisira ang regla. Ayan, so pag-uusapan natin yan. At saka kung may kakilala kayo na yung mga matagal nang may iniinom na gamot pero parang hindi pa rin po gumagaling yung mga sakit nila sa matres, no? Ayan, marami yan. Yung iba matagal nang nagpipills pero bakit kaya ganun? Hindi pa rin gumagaling yung mga PCOS nila, hindi pa rin umaayos yung regla nila. Ayan, so pag-uusapan natin yan dito sa live. Kaya kung may kakilala kayo mga sis, i-share nyo yung live natin. Sayang yung chance, okay? Tsaka kung may mga tanong kayo mga sis, pwede tayo mag-comment sa live. Okay? Walang bayad ang magtanong ngayon dahil meron tayong libreng online consult. Ayan. And syempre sa mga nahihiyang mag-comment sa live, pwede po tayo mag-message direct na po dito sa akin. Okay? Kaya kung may mga tanong kayo, i-comment nyo na yan mga sisi ko. Okay? Ayan. So this is your Coach Jaja, Certified Health and Wellness Coach. And ako po ay 9 years nang nag-aalaga ng mga siraang regla at hirap mabuntis. Okay? Yung mga nasisira ang regla, may sakit sa matres. Mga sis, i-share niyo yung live natin, no? Para maraming panood sa atin. Lalo na yung mga walang pampa-check up, yung mga matagal nang merong iniinom dyan, nagpa-check up na sila, pero bakit ganun? Hindi pa rin tuluyang gumagaling yung mga problem nila sa matres. Okay? Kung may mga tanong kayo sa akin, huwag kayong mahiyang mag-comment sa live po natin. Ayan, so pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa mga sakit sa matres. Actually, tingnan natin kung full bar na ang aking tablet. Kasi para makita, para ma-instruct ko sa inyo yung mga, ayan, ba't ba? Ayan. Ayun, so parang syempre para maipakita ko sa inyo yung mga itsura ng mga sakit sa matres. Ayan, so para pag may nagtanong, 'di ba? Ayan, mga sis, mag-comment lang tayo sa live ha kung meron kayong mga questions tungkol sa mga problema sa matres diyan. Ayan, so sa mga bagong pasok sa live natin, sa mga hindi pa po nakakilala, ako po si Coach Jaja, Certified Health and Wellness Coach, at syempre sira ang regla at hirap mabuntis. Ayan, so grabe, 9 years na po at ang dami na nating natulungan dito. So tumanda na lang ako. First time na ako ay nag-alaga ng mga hirap magkaanak and yung mga may problema sa regla. That was 2017 and ako po ay 27 years old that time. So ako mismo, yung may-ari nito na nahirapang mabuntis ay talagang na-experience ko na nahirapan kaming makabuo that time. So, syempre, ang daming nangyari, ang dami naming tinry. So, syempre, dahil nurse po ang aking husband and kami po ay parehas na under ng medical. Ayan, so, syempre, marami na rin kaming na-try, no? Sinubukan din namin lahat, pero nahirapan kaming makabuo. So, until dumating yung oras na ginawa namin yon, yung therapy na yon, at yan nga po yung tinuturo namin. Kaya marami kaming natulungan na gumaling yung mga sakit nila sa matres, yung mga nabuntis, ayan, nahirapang mabuntis pero nabuntis na sila ngayon. Mary at God po, ano pwede sa akin kasi may barado ako sa cervix, sa ovary, may tubig po raw. Okay, so sa cervix, kung meron siyang tubig, so hindi ito normal at actually hindi ito ordinary na nangyayari sa isang babae, no? Kasi usually, ang nagkakaroon ng tubig is yung fallopian tube. So meron tayong mga pics dito para mas makita mo, no? So syempre para maipakita ko talaga sa inyo yung itsura, ayan. So, di ba ito yung matres natin mga sis? Ayan. So, yung tinatawag kasi nila na ayan. So, yung tinatawag natin na cervix sisi ko, ayan siya. No? Pero,
usually talaga ang nagkakaroon ng tubig is itong part na to, which is yung tinatawag na fallopian tube. So yung fallopian tube natin, ayan siya, yan yung usually na nagkakatubig. Pero sa inyo, cervix ang nagkatubig, which is hindi ito normal na nangyayari sa isang babae. At dapat malaman natin kung ano ang dahilan, bakit kayo ganito, ano yung mga activities ninyo na nagpapatrigger dito. So kailangan mo talagang dumaan sa online consult, Ma'am Mary at Gatbo. At meron akong good news sa'yo kasi ngayon meron tayong free online consult. So syempre hindi ito masasagot ng mabilisan kapag dito tayo sa live kasi yung concern po ninyo is medyo complicated. And kung meron kang result, like kung meron kang mga papers dyan or kung meron kang mga lab test, check-up, ultrasound, mas maganda sisi ko, ipakita mo yan sa akin para mas makita ko po or mas ma-analyze natin, ma-evaluate natin kung ano yung problema. And syempre, i-guide kita kung paano ka gumaling. Huwag ka mag-alala. Basta po, mag-fill up ka lang, send mo lang sa akin yung name mo, age, at yung tanong mo or yung concern mo para masagot natin yan. And huwag ka mag-alala, sisi ko ha, walang bayad ang magtanong. Sasagutin natin at ipapaliwanag natin yan, walang bayad. Okay? Ayan, si baby, anong gamot sa 9 months na walang regla? So first of all, kailangan malaman muna natin kung bakit hindi kayo nagre-regla. Kasi, yung gamot na directly nakakapamparigla sisi ko, walang ganun. Kung may nag-offer sa inyo ng mga pamparegla, delikado yun, no? Like yung mga sinasabi nila na mga ugat-ugat or meron sila mga pinapainom sa inyo na pamparegla talaga. May nire-recommend ang mga doctors para reglahin ang isang babae sa mabilis na paraan. Pero syempre, hindi ito natural na regla. Kumbaga, pino-force niya yung sistema ng katawan natin na magregla dahil yun yung kagustuhan ng gamot pero hindi ng katawan natin. Which is yung kinaibahan po dito sa therapy namin dahil nga po kami ay sumusunod sa natural. Big sabihin ng natural is ayaw namin na pino-force talaga yung katawan na magregla kung hindi pa naman talaga oras. So gagawin natin, dadaan tayo syempre sa process at first of all, dapat malaman muna natin kung bakit hindi ka nagme-mens. Dahil ang pagregla po, kaya yan nagkakaroon ng problema kasi nga meron siyang problem. So may nangyayari doon sa loob ng matres natin na hindi muna natin alam, lalo na kung wala kang check-up, 'di ba? So kailangan i-analyze natin saan ang gagaling yung problema. So ito nga po, yung matres natin, okay, ayan siya. So ayan na. Wala kasi akong matres dito. Nawala ata yung matres ko or naiwan sa aking, kasi dito ako ngayon sa Bulacan, baka naiwan sa Pampanga yung model ko. Ayan, so ito nga sisi ko, no? Ayan yung matres natin. So, syempre, kapag kayo po ay hindi nagre-regla, ito pong lining ng matres po natin, nagkakaproblema po yan. So, pwede na kumakapal siya o kaya naman nagninipis because of hormonal imbalance, stress, or lifestyle, kaya po nagkakaganon. So, dito sa programa namin or sa therapy namin, meron po tayong ginagawa para magregla yung isang babae naturally na hindi po natin lahat inaasa sa gamot. Ibig sabihin, meron tayong mga gagawin. Which is, malalaman mo yon kapag nagpa-evaluate ka. Kasi hindi na muna natin alam ngayon kung anong nangyari sa inyo no? Madaling sagutin ng isang seller kung bakit hindi ka nagre-regla kasi nga bibentahan kayo, no? Binibentahan agad kasi maraming ganyan ngayon dito na nagle-live selling, yung sinasabi nila na supplement nakakaparegla. Pero sa totoo lang, walang directly gamot na pamparegla. Kailangan malaman muna natin ano yung dahilan bakit hindi kayo nagre-regla at syempre, pagka nagamot nyo talaga yung pinaka-root cause, ibig sabihin yung pinaka-ugat ng problema, hindi na yan paulit-ulit na mangyayari sa inyo. Pansinin nyo ha, pagka sira ang regla, tapos pinapainom lang ng pills, no, ng Provera, pansinin ninyo, next month gano'n na naman. Parang kapag hindi siya iinom ng Provera or ng pills, paulit-ulit siya na mangyayari sa inyo. No? Which is yun ang kinaibahan kapag natural way yung susundin natin, parang ang mangyayari is, hindi siya nakadepende lang sa gamot. Kumbaga, susunod yung body natin sa natural talaga na paraan.
or sa natural schedule niya. Hindi yung parang binibigla or pino-force ng gamot. Malalaman nyo yan mga sis kasi pag nag-undergo kayo ng therapy, mas maintindihan nyo at syempre mas mapaliwanag ko sa inyo ng maayos kung bakit hindi kayo nagme-mens. Syempre base yan isasagot po ninyo kasi meron tayong mga listahan ng mga tanong which is kailangan nyo po yun sagutin mamaya kapag po nagpa-online consult kayo. And libre lang yun mga sis, okay? Sa mga bagong pasok sa live natin, ayan, magandang hapon po. Ako si Coach Jaja, Certified Health and Wellness Coach. And ako po ay, syempre, 9 years na po tayong nag-aalaga ng mga siraang regla at hirap magkaanak. Ayan. And yung mga, lalo na yung mga walang pampa-check up, yung mga hindi accessible sa hospital, malayo sa health center, kumbaga malayo yung access nila sa healthcare, ayan, pwede kayo magtanong dito mga sis. And sure ko naman sa inyo na tama ang ating mga isasagot. Hindi naman po tayo magtuturo ng mga mali dahil pwede yang sagabal or pwede yan makapahamak sa mga tao. And no yan, it's a big no dahil kami po ay pinapangalagaan naman namin yung aming profession. Okay? Jane, akala ko si Paye Galang. Ay, marami nga po nagsabi niyan kapag nagla-live ako. So, hindi lang ikaw sisi ko, no? So, I don't know, pero okay lang kung mayroon tayong kamukha. Ayan. Okay, so si Julina. Ma'am, 2 months nang hindi nag-control. Minsan pag nag-contact kami may dugo. Eto. So marami akong alaga na may ganyan. Kapag nagdudu sila ng husband nila is meron talagang lumalabas na dugo. And usually, ang reason kung bakit nangyayari yan is meron silang nabochan cyst. So yung nabochan cyst kasi parang ganito siya. So ipapakita ko sa inyo yung itsura niya para mas maging aware yung ating mga kasis, no? So parang ganito yan sisi ko. Ayan. So, ganito yung itsura ng nabochan cyst. So, itong parang butas na to, yan po yung daanan ng baby kapag nanganganak po tayo. And, ang nangyayari dyan is nagkakaroon siya ng parang ganito, yung parang yellowish part na yan. So, ganyan po ang nangyayari, no? Kaya nagkakaroon tayo ng bleeding or pagdurugo, lalo na pag nakikipagtalik tayo sa ating mga asawa. So, minsan nga parang mahapdi pa. Yung iba naman, namamaga ang kanilang matres or meron silang infection, kaya nangyayari to sa kanila. So, maraming dahilan kung bakit nangyayari yan, Ma'am Julina. And don't worry, kasi tutulungan ka namin para mawala po yan naturally kung gusto mo. So, first of all, ang gagawin natin, magkakaroon muna tayo ng short or maikling interview. Magbabase tayo sa mga activities na ginagawa ninyo, bakit kayo nagkakaganon, at ipapaliwanag ko sa inyo ng maayos yon kung bakit lumalabas ang dugo kapag nakikipagtalik ka. And huwag ka mag-alala kasi i-guide kita kung paano mawala yan, no? Basta mag-chat ka muna sa akin sis para mapag-usapan muna natin ito ng one-on-one dahil dadaan po kayo sa isang short interview. Which is libre lang yun mga sis, okay? Walang bayad ang magtanong sa akin. Okay. Ma'am, ano pong pwede niyong i-recommend na gamot para sa may discharge na may something bad smell? Thank you. Ayan, Ma'am Ibiangs. First of all, sisi ko, kung gamot ang pag-uusapan natin, kapag pumunta kayo sa ospital, ganito ang gagawin. Or kung pumunta kayo sa clinic, no? Pag nagpa-check up kayo, first, ang gagawin sa inyo is, iti-test muna, like pap smear, para malaman kung bakit nagkakaganon. And syempre, pag nalaman kung ano yon, may mga laboratory test, ayan. So, syempre, gagastos tayo dyan, di ba? Hindi naman libre ang mga test na yan. Maliban na lang kung meron kayong mga, kumbaga, meron kayong, kung eligible kayo sa mga libreng serbisyo ng gobyerno natin. Pero kung wala, magbabayad talaga kayo. Unfortunately, hindi kasi lahat ng babae ay may pambayad, no? Hindi naman kasi lahat ng nakakaramdam ng may discharge, agad-agad makakatakbo sa clinic dahil nga sa kakulangan naman sa pera. So, ito na nga. Marami kasing factor kung bakit nangyayari ito sis, no? Pwede po na baka may iniinom kayo, like pills na nakakakos ng mga discharge, pwede rin na UTI, pwede rin na baka parating na yung regla natin, pwede rin po na baka ito ay bacterial or infection. So maraming reason kung bakit nangyayari ang mabahong discharge. Pero once na nagpa-online consult kayo dito sis, malalaman natin kung saan to nanggagaling kasi magkakaroon tayo ng short interview and magbe-base tayo doon sa mga activities na nangyari sa inyo for the past few years or months. And then, huwag ka mag-alala kasi meron tayong solusyon dyan. Dito po, marami kaming na therapy na mga
nagkakaroon sila ng bad smell na discharge, yung iba parang dilaw, brownish, nag-i-spotting, at nawala naman po yun. Dahil nga po, sumunod sila sa therapy po natin. Kaya lang, hindi ako makakatulong sa inyo kung true live lang yung usapan natin kasi magkakaroon muna tayo ng one-on-one na short interview. At magbe-base tayo doon sa mga sagot nyo para malaman natin kung ano ba yung ugat ng problema, bakit nangyayari sa inyo. And syempre, para ma-recommend namin sa inyo yung tamang solusyon kung paano siya mawala. So, hihintayin ko ang chat mo, sis, for free online consultation. Uulitin ko lang, wala siyang bayad, sisi ko. Okay? Kaya mag-chat ka sa akin ngayon para ma-assess po natin yan. Pag masakit ang matres, ayan, so syempre yung matres natin na sa loob. Baka ang tinutukoy ni sisi ko is yung puson natin. So, yung puson natin, mga sis, tatayo ako para malaman ninyo. Ito yung puson natin, and baka makita niyo yung mga fats ko, ha? Ayan. So, ito yung puson natin, sisi ko, dito sa part na to. Ayan. So, itabi muna natin to. Ayan yung puson natin, sis, no? Ito. So, ang tiyan natin ito. Kapag masakit ang puson natin, like dito, hindi ibig sabihin nun, agad-agad, masakit, matres natin yung sumasakit, sisi ko, ha? There's a lot of factor kung bakit sumasakit po yung ating puson. Maaari po na tayo ay may UTI, pwede na tayo ay mayroong problema sa matres, ayan, so pwede po na baka may mga gamot tayo na iniinom na nakaka-cause ng mga pain, ganyan, o minsan, muscle pain lang yon or hindi natin talaga sure yan unless magpa-lab test kayo, magpa-check up kayo. Kasi alam nyo, yung mga sakit-sakit na yan sa puson, hindi naman lahat si matres ang merong kumbaga salarin. So, kailangan malaman natin kung saan yung approximate na area kung saan yung pain na yon at kailangan nating masagot yan through online assessment. Kaya nga po meron tayong libreng online consult. So medyo complicated kasi may pananakit, no? At hindi natin alam exactly kung saan siyang part kasi nga puson eh. So kapag puson yung sumasakit, it's either sa matres siya nanggagaling or sa kidney or baka sa daluyan ng ihi natin. Hindi natin alam talaga exactly. Hi Kenneth! Hi ka! Kiss your mommy! Ayan, so hindi natin alam talaga exactly kung saan siya nanggaling. Kaya po kailangan ma-interview kita, sis. Dahil magbe-base po tayo doon sa location ng sakit at saka sa mga isasagot nyo sa akin. So mag-chat ka sa akin, sis, para ma-assess ka namin. Ayan, so bebe ko, Kenneth, tignan mo, oh. Hi, Kenneth. Ayan ang aking pangatlong anak. Ayan, so sisi ko, eto may next question tayo dito. Delay po ako 10 days pero negative sa PT. Masakit ang puwerta ko, parang re-reglahin. Regla po kaya to? Baka pa-regla ka na. Kasi pwede kasi na baka na-delay ang regla mo, sis. Lalo na kung first time na nangyari to sa inyo, baka po kasi nagkaroon ka ng stress o baka napagod ka, napuyat ka nitong mga nagdaang buwan. Kaya po siguro na-delay ang regla mo ng 10 days. So, kung nag-PT ka na, negative naman, syempre, 10 araw na yung delay, no? Maaari po talaga na hindi ito buntis, kundi paregla na siya, kaya lang nahihirapan yung regla mo na lumabas dahil pwede po na baka may bumara, malapot ang dugo mo, or baka marumi ang matres natin, kaya nahihirapan siya maglabas ng regla, or pwede rin na baka may problem yung function ng ovary natin. So, saan si ovary? Yung ovary po natin, yan yung bilog na nakakabit sa matres natin. Yung anak ko ang gulo. Baby, wag kasi nagla-live tayo. Ayan. Yung anak ko ang kulit. Baby, halika. Ang likot ng anak ko. Ayan, so yung aking background. Tinanong niya, my gosh, nakakaloka tong anak ko. Baby! Ken, ate! Ate, pakikuha si Kenneth. Nagla-live tayo, oh. Ayan, so yung aking anak na makulit, si Kenneth. Ate! Ayan. So, going back, eto na nga, naloka ako doon. So, ito yung matres natin. So, yung nakakabit na bilog, yan yung ovary. So, pagka may problema yan, ate, nagla-live ako. So, pagka yung bilog, nagkaroon ng problem. Wait lang mga sis. Tara na, oh. Tara na.
Tignan mo lang siya, te, kasi baka ano niya yung background ko. Ayan. So, ayun na nga, kapag may problema kasi yung bilog, like, let's say, for example, meron kayong PCOS, ayan, alam nyo ba yung PCOS? Yun yung problema ngayon ng mga kababaihan, which is short for Polycystic Ovarian Syndrome, na kung saan common na nagkakaproblema yung ovary nila. So, pagka may problema yung function ng ovary natin, ayun na, nagkakaroon na ng problema sa pagregla. So, isa yan sa mga dahilan bakit maraming babae yung parang laging delay kahit na kumbaga, kahit na wala naman silang masyadong ginagawa, ganun, wala naman silang alam na na-stress sila or what, no, depende yan. Kaya minsan, ang PCOS, hindi lang yan sa lifestyle, pwede na baka may lahi kayo, or baka stress kayo, or baka merong nagpapatrigger dito. Kaya po kailangan kitang makausap one-on-one mamaya. So magpalista ka na sis for free online consult. Wala naman siyang bayad para mas ma-explain ko sa inyo ng mabuti yan. At detalyado yung pag-explain natin para malaman muna natin kung saan nanggaling yung pananakit. No? Pati yung puwerta mo sumasakit din. So may connection siya. Maaari po na nagdudulot yun ng pagbigat sa loob ng katawan natin. So, ang matres kasi natin, karugtong lang yan ng ari natin, no? Ng fefe natin or ng kifi natin. Kaya pag may pagbigat doon, posible na going down siya because may pressure, let's say, namamaga yung matres, ganyan. So, hindi ko sinasabi na ganun ang case mo, kaya kailangan dumaan ka talaga sa online consult, sis. Kaya mamaya, mag-chat ka sa akin para mas ma-explain ko sa inyo ng detalyado. So, yung pag-explain ko, walang bayad yan mga sis. Tulong ko yan, lalo na sa mga kababaihan natin na nagkakaroon ng problema sa matres, mga walang pampa-check up, ayan. Okay, yung mga malayo sa ospital or takot pa magpa-check up para magka-idea kayo. Tsaka huwag kayong matakot na magpa-ultrasound kasi yan yung susi para malaman natin yung problem and para magamot or maagapan natin siya. Ayan, okay? Ayan, so eto, next question, Miss Ashi. Ba't ganun po, ma'am? 3 years na ako di nagamit ng contraceptives. Trying na din pero hindi mabuntis-buntis. So, 3 years kang gumamit and ngayon, gumagamit ka pa rin ba sis? Kasi kung hindi ka na gumagamit ng contraceptive at tumigil ka na, meron itong mga kakambal na side effect kasi 'di ba 3 years kang gumamit. So, alam mo ang pills, meron itong mga chemical content na nakakapigil ng pag-itlog ng babae. So, itong part ng matres natin, which is yung nakakabit na dalawa, ang tawag dito is yung ovaryo natin, sisiko. Yung ovaryo na yan, siya yung gumagawa ng ng itlog natin. Kaya pagka kayo po ay nag-pills ng matagal na panahon, syempre nasana yung katawan natin na minamanipulate ng gamot yung pag-ovulate natin kasama ng sistema ng katawan natin. Kaya maaari po na habang umiinom kayo ng pills, nasana yung katawan mo, nag-a-adjust siya dahil kumbaga parang nawalay siya sa katawan mo, di ba? Parang tayo, pag mga anak natin nawawalay sa atin, syempre yung mga anak natin sa atin, di ba? Nag-a-adjust na wala ang kanyang mga magulang. So, ganun din ang katawan natin. Dahil nawala na nga yung gamot na yun, kaya parang siya, nag-a-adjust pa siya. So, wait mo lang, pero kung umaabot na talaga ng 1 taon at hindi ka pa rin nabubuntis ulit, no? Pwede talaga sisiko na nagkaroon ng side effect yung gamot sa inyo. Kaya po, naging mahina ang pag-fertile ninyo because of the contraceptive at aalamin natin yan mamaya, no? Pag nagpa-online consult kasi, i-explain ko sa inyo ng maayos kung ano yan. At syempre, i-guide kita kung paano ka mabuntis ulit kahit na 3 years ka nang nag-pills. Marami po akong alagang ganyan. 3 taon na siyang nagpi-pills. Hindi lang 3, yung iba 11 years, 10 years, and after that, nahirapan sila mabuntis. Pero nung nag-therapy kami, ayun, nakabuo po sila kasi talagang nag-guide sila ng tama. Minsan kasi, kaya po hindi tayo nabubuntis sa iniinom nating mga vitamins kasi kulang tayo sa guide. Wala yung therapy. Hindi naman po kasi lahat ng tao is nagiging lang, kumbaga nakadepend lang sa gamot. Maligo ka na? Ano yan? Kinuha ko. Ay, saan ba tayo matulog? Dito na lang. Ikaw ba? Carry lang. Sige, maligo lang ako, no? Hanggang 8 lang yung video, DIY na siguro, or bahala na. Ayan. So, maya na, sige. Maligo ka muna. Ayun.
So, going back, ma'am, 4 years kami nagsama-sama ng asawa ko. Ano yun? Nagsama ng asawa ko. Gusto namin magka-baby, wala pa rin. So, sisi ko, ang mga mag-asawa na hindi nagkakaanak, mahaba-habang usapan yan. Yung iba kasi, pagka sinasabi na hirap magkaanak, di ba, parang agad ino-offeran ng mga kung ano-anong supplement, mga folic acid or ganyan. Ayan. So, mga sisi ko, mahaba-habang usapan kasi bakit? Ang pagbubuntis, hindi lang yan binubuo ng isang tao. Dalawa kayo. Kumbaga, hindi ka mabubuntis pag wala si lalaki. Si lalaki naman, hindi siya magkakaanak kung walang babae. So, may kinalaman ang kanilang fertility, both sides, kung bakit hindi sila nagkaka-baby. Kaya hindi porket tayo yung may matres, tayo na yung may kasalanan kung bakit hindi tayo nabubuntis. Minsan po, nasa partner natin ang problem. So, pwede na baka mahina ang similya ng lalaki kaya hindi siya nakakabuo or hindi tayo nabubuntis. Or baka ikaw din po, sis, may problem ka din sa matres mo kaya hindi ka nakakabuo. So, kung wala pa kayong check-up and you're trying to look for an answer or explanation kung bakit ito nangyayari sa inyo, mas maganda po talaga magpa-assess kayo. And yun nga po, meron tayong libreng online consult mamaya. So, masasagot natin lahat ng mga katanungan nyo doon kasi meron tayong mga na-prepare din ng mga questions sa inyo. So, mas maganda sis, mag-chat ka muna sa akin, dadaan tayo sa online consult, alamin natin. Kasi baka mamaya, ang problem ay nasa iyo, pwedeng dalawa kayo ng asawa mo ang may problema. So, alamin natin mamaya yan, okay? Si mama mo, ayan, after using family planning for 5 years, then now 10 months waiting sa mens ko. Kailan po ba kayo nag-stop sis? Kasi nag-family planning daw siya for 5 years. Then now, 10 months waiting sa mens ko. Kailan ka nag-stop? Is it 10 months ago? Or ano yung exact month and date? Kasi ika-calculate natin yan. So sa mga ganitong tanong, sisi ko, mas maganda mag-chat ka sa akin para matulungan kitang magbilang, no? Kung kailan at kung kailan ang possible na mens mo at ano yung mga nagpapatrigger sa'yo, bakit ganito. Ayan, so medyo mahabang usapan yan. Hindi tayo katulad ng iba na pag nagtatanong sila ng sirang regla, i-offer agad ibabalandra agad nila yung mga supplements nila. Syempre, benta-benta yan, no? Kung makikita nyo mga sis, wala akong yellow basket. Bakit? Kasi hindi naman ito agad yung nagmamadaling magbenta. Gusto ko, naiintindihan nyo yung process, naiintindihan nyo yung katawan nyo, bakit kayo nagkakaganyan, no? Yung iba kasi tinitake advantage nila, parang sinasamantala nila yung mga may problema sa matres and kaagad ino-offer na yung mga supplements nila, which is nakakaawa yung mga kababaihan na umaasa at nabubudol dahil hindi naman talaga nila alam yung nangyayari sa kanila. Pero grabe, itong mga sikat na mga nagtitinda na to sa online is talagang naka-yellow basket sila. And grabe, ang dami ng mga nag-avail. Pero marami nagreklamo sa akin na hindi tumatalab yung mga iniinom nila. Kasi nga po, grabe yung marketing talaga. Sobrang exaggerated to the point na hindi naman talaga yun yung pinakagamot. Pero grabe ang mga explanation, 'di ba? Talagang kumbaga, talagang papaasahin kayo. Which is dito hindi uso yan. Ayoko nang nagpapaasa. Gusto ko, bago kayo pumasok sa therapy natin, naiintindihan nyo yung case nyo, naiintindihan nyo kung ano yung sakit nyo. Ayan, hindi yung inom-inom lang ng gamot. Parang pinapaasa kayo, no? Ayan. So, normal po ba ang 2 beses na nireregla sa isang buwan? It depends kung gaano katagal ang kanyang pagitan. So, whether it is 2 weeks ago, may regla ka na naman. So, anong klase? Paano natin nasabi na 2 beses kang niregla? Baka naman po. At saka first time ba na nangyari ito sa inyo? So, may assessment tayo dyan, CC. No? Kailangan i-assess muna natin. Ayan. So, maraming nagchat-chat. Gusto po nilang magpa-online consult. Ayan. So, later mga sis, after this live is magi-start na tayo. So, yung mga gusto magpa-online consult dyan, ayan. So, libre lang naman ito para maipaliwanag ko sa inyo ng maayos kung ano yung mga nangyayari sa inyo, yung mga siraang regla, hirap mabuntis. And take note mga sis, walang bayad ang pagpapaliwanag ko dito. Kaya wag kayong mahiya or matakot na mag-chat or magtanong sa akin kasi hindi ako nagpapabayad kung paliwanag lang naman ang gusto ninyo, no? Ayan. So, lalo na sa mga walang pampa-check up,
Ayan. Says si, 4 months na akong walang regla dahil sa Depo. Sisi ko normal yan. Ganyan talaga ang naka-Depo kasi i-injectan kayo. So, yung ini-inject sa inyo na yon, may gamot yan. At mayroon siya mga chemical content na nakakapigil ng pag-ovulate. So, nade-delay ang ovulation, nai-stop ang pag-itlog. Kaya po ganun. Kaya hindi kayo nag-demense. In short, babalik lang ang regla mo kapag nawala ang Depo. Kasi hanggat may Depo kayo, talagang sisirain niya yung mens mo dahil nga po ayaw niya na makabuo kayo ng bata, ayaw niya na magbuntis kayo. The only way kasi para hindi tayo mabuntis is kailangan ma-interrupt yung pagregla natin para hindi po mag-ovulate ng maayos. Yes, we have a natural therapy and maintindihan nyo yan kapag once na nagpa-evaluate kayo mga sis, especially you have PCOS po and PTC kayo. So, syempre malaking factor yung pagkakaroon ng polycystic ovarian syndrome. Be, mag-shower ka. Huwag ka mag-ipon. Okay na siya, maayos na. Kaya ayoko mag-shower? Binalik mo yung malaking balde? Hindi. Iba na, yung maliit na. Ito piluwa ko. Oo, yan na ulit. Huwag na yung malaki kasi okay naman na tayo eh. Yan. So, ayun. Yes, we have a natural therapy sis, pero hindi mo siya maiintindihan over live kasi meron tayong mga process. I-explain ko pa sa inyo kung ano yung kalagayan nyo and kung meron kayong ultrasound. Maganda po i-share nyo sa amin para magkaroon kami ng basis at saka i-assess natin yan kung kaya ito para sa lahat, no? Kaya nga po meron tayong assessment dahil aalamin muna namin kung ano yung kalagayan nyo, kung malala na ba to or hindi pa. At kung malala na, syempre tatanggihan namin yan. Hindi kami mga paasa, no? Hindi kami kagaya ng ibang mga seller na go lang, basta lang. And kung may ultrasound kasi, mas maganda i-share mo yan sa akin, okay? Ayan, thank you so much po sa mga nagpa-follow. Bakit yung wife ko regular ang mens niya pero hindi din siya ulit nabubuntis? Actually, nakunan. Sige po, pag-usapan natin yan mamaya kapag nagpa-online consult kayo. Pero dahil nagtanong na kayo, isara mo yung pinto, be. Maingay. Wait lang. Ayan, so ayun na nga po, kaya po hindi kayo nakakabuo dahil meron po siyang problem, posible kasi nakunan siya, 'di ba? Dan Magnobronio. So posible na siya ay may problema sa loob ng matres kasi nga po nakunan siya. Pwede rin po na baka may problema ang kanyang production sa egg cell or baka merong incompatibility or merong hindi match sa dugo ninyo or something. So, maraming factors yan, sir, na kailangan nating pag-usapan. And dito kasi sa live natin, limited lang yung information na kaya kong ipaliwanag sa inyo kasi nga po, marami tayong mga comments na kailangan sagutin. And if ever, syempre dahil medyo complicated at hindi naman ito nasasagot lang ng yes or no, mas mag-consult kayo lang naman po yun. So, i-message nyo po ako para makapagpa-online consult kayo. I-send nyo lang sa akin yung name nyo, yung age, at yung concern po ninyo, para mas ito ng tama at mas detalyado. So, chat kayo sa akin. Mamaya, meron tayong libreng online consult. Okay? So, walang bayad po yan para ma-explain natin. At i-guide na solution na pwede natin gawin. Si Ma'am Carla Jane, 5 beses na nangyari sa akin, 2 beses magregla, 2 weeks lang ang pagitan. Hindi siya normal kasi 2 weeks lang ang pagitan. Dapat po kasi ang cycle natin is naglalaro lang siya ng 24 to 35 day cycle. Kaya po yung regla natin, kapag 2 weeks lang ang pagitan, ibig sabihin may problema talaga to na kailangan nating alamin. So ano ba yung mga usual na dahilan bakit to nangyayari? So una, baka po meron tayong makapal na matres, kaya yung pag-pressure ng dugo is laging lumalabas. Or pwede rin na infection, baka may namumuong bukol na kailangang agapan. So maraming dahilan. And kung wala ka pang ultrasound, syempre medyo mahihirapan tayo na alamin kung ano yon. Kaya kailangan muna natin magpa-online consult, sis. Okay? Ayan. And ako sira ang matres ko sa kaliwa. Ang matres natin sis isa lang, no? Yung sinasabi mo na yung kaliwa, baka yung ovaryo yun. Kasi yung matres natin, kagaya nito, sisi ko,
Ito yung mattress natin, tapos may nakakabit dyan na dalawang bilog. Ang tawag dyan is ovaryo. So, yan yung tinatawag natin na may kaliwa, no? Baka yung ovaryo po ang tinutukoy nyo. So, kung may sira yan, hindi ko alam kung ano yung sira na tinutukoy mo. Mas maganda i-send mo sa akin yung ultrasound mo para makita ko kung ano yun, kung anong problem. Bakit nasabing may sira? Sino nagsabi? 'Di ba? So, kung may ultrasound ka, i-share mo din yan sa akin para maintindihan ko talaga ng maayos. Okay? Ayan. Yeah, ang online consult natin is through chat. I-chat nyo po ako dito sa TikTok at meron akong ibibigay na instruction sa inyo. Ayan, so meron tayong ibibigay na instruction sa inyo mga sis. Hindi ko alam kung saan siya pumasok. Ayan, so medyo marami nagtatanong. And later, babasahin natin to isa-isa. Ano naman ang pwede mag-take ng ferrous sulfate 2 months preggy? Yes, pwede po. Lalo na kung kayo po ay anemic, no? Dapat talaga may ferrous kayo. At syempre, dahil 2 months na kayong buntis, kailangan nyo din pong mag-folic acid. Dahil nga po, importante ang folic acid para sa mga babae na buntis na. Okay? Pero pag hindi pa kayo buntis, tapos umaasa kayo na mabubuntis kayo sa folic acid, depends on the situation. Kung napapansin nyo na ilang months na kayo nagpo-folic acid, tapos parang wala namang nangyayari, ibig sabihin, hindi ito nasusolusyonan ng folic acid at baka may mas matindi pang problema. Kaya po hindi siya kinakaya. 24 days delayed and then nag-PTO kanina negative. Anak ko, ito medyo matagal na yung pag-delay mo, 24 days na. So meaning, merong problem na kailangan nating ayusin dito. So it's either baka may problem sa hormonal imbalance o baka naman may nutrients deficiency, kaya po ganun. So malalaman ko to kapag nagpa-online consult ka sis, no? Kasi doon sa online consult natin may mga tanong tayo at dapat masagot nyo yun. And yun yung magiging basis natin para malaman natin saan ang gagaling ang problema. Kasi sa totoo lang, walang gamot na direct na pamparegla. Kailangan alamin muna natin yung dahilan kung bakit. So, pag may nagsabi sa inyo, ito pamparegla to, delikado yun kasi binibigla niya yung mattress ninyo na magregla, no? Na hindi pa panahon. So, aalamin natin yan. Kaya pag nagpa-online consult ka mamaya, sis, meron tayong online consult, libre lang yon. Chat ka lang sa akin dito sa TikTok para ma-assess kita ng maayos. Yes, okay? So, ayan na. Mga sis, medyo dumadami na yung mga nagtatanong dito sa inbox ko. So, kailangan ko na munang paalam sa pagla-live. Babalik po ako after an hour. So, wait nyo lang ako. Sagutin ko lang po itong mga nagpapa-online consult. Mga sis, diretso na tayo sa inbox ko, lalo na sa mga tanong na hindi ko nasagot para po ma-assess natin one-on-one, okay? I'll be back later after 1 hour mga sis. Ayan. Thank you so much!